Ilang oras na ang nakalipas ay namumutla pa rin ang mukha ni Gianna. Gulong-gulo ang isip niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Someone took a video of her and Nash habang nagtatalik. Ang masama pa ay kumalat na ang skandal nila sa internet. Sumasakit ng ulo niya sa pilit na pag-alala na nangyari pero wala pa rin nangyayari. Ang naaalala niya lang ay kasama niya si Nash at sumakay sa kotse hanggang pumunta sila sa isang karaoke room. Nakita niya doon si Black pero pagkatapos noon ay wala na siyang ibang maalala. Hanggang doon na lang ang memory niya. The videos are spreading so fast, lalo na sa dark web. My father will help take those videos down. Pero mukhang matatagalan pa, lalo ng taong nag-upload nito ay marunong din sa computer. But even then, the damage has been done. Marahang napatango si Gianna pero walang isang salita na pumasok sa isip niya. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang problemang naibibigay niya sa kanyang ina. Bigo na naman siya. Bigo na naman siya na mapatunayan dito na kaya niyang maging isang katulad nito. Nag-umpisang tumulong luha niya. What is the purpose of doing all this? Nabigo niya ng kanyang ina. Gianna, nilapitan siya ni Felicity sa kahinagod ng kanyang likuran. Hindi ito umimik at hinayaan lang siya na umiyak ng umiyak. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Gianna na umiyak siya hindi dahil nabigo siya sa misyon, kundi nabigo siya sa buhay. She was really nothing compared to her mother. She now admitted that she was wrong to question her mother about her decisions in life. Nakausap mo ba si Black? Did you try to contact her? She was with us that night. Baka siyang nakakaalam na nangyari ng gabing yun. Gianna asked in between her sobs. Umiling si Felicity, saka umupo sa tabi niya. Hinawakan itong kanyang palad. Black is missing. Hindi na siya mahanap ng aking ama. Kahit pa nag-utos siya ng mga tao na halughugin ang buong Bogota. Kahit nakilala pa ni Dad ang mga taong involved ng gabing yun ay hindi pa rin niya ito mahanap. Bukod sa nag-iisang taong nakahandusay na namatay dahil sa lason, ay wala nang ibang mahanap ang aking ama. It feels like they evaporated into thin air. Kung hindi lang nakita na pumasok nga kayo sa isang karaoke room, ay isipin ko masyado ka lang high sa droga. At baka nagkakamali ka lang ng naalala. It seems like the people involved in this are powerful too. Alam na alam nilang laro na ginagawa nila. Biglang sabad ng kanyang Tito Rex. Nakaharap pa rin ito sa laptop at pinagtitake down lahat ng videos na in-upload sa internet. Nakagat ni Gianna ang labi. How could she explain this to her mother? She will be very disappointed. Ngayon pa lang hindi niya na kayang iharap ang mukha dito. Hindi lang misyon ang binigo niya, kundi sarili niyang buhay. The videos are declining, Maris explained. Maalam din to sa computer, kaya naman katulong to ni Tito Rex para i-take down ang mga videos na naka-upload sa internet. Bahagyang lumuwag ang pakiramdam ni Gianna. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya kinokontak ng pamilya kaya naman umaasa siya na wala pang nalalaman ng mga ito. Sikat na tao ang kanyang pamilya, lalo ng kapatid niya. Ayaw niyang siyang magiging dahilan para magkaroon ng iskandalong pangalan nito. Kami nang bahala dito, Gianna. Magpahinga ka na muna. Huwag ka na masyadong mag-isip. Okay? Everything will be alright. Nagpasalamat si Gianna sa sinabi ni Tito Rex at yumuko dito para magpaalam. The stress accumulating within her for the past 48 hours made her lethargic. Kaya naman sinamahan siya ni Felicity sa guest room. Para magpahinga nang magising si Gianna, magandang balitang sinalubong sa kanya ng kanyang Tito Rex. Kahit nahalata sa mukha nitong puyat at pagod ay nakangiti ito na sinabi sa kanya ang magandang balita. All the videos are taken down. Kahit na mag-upload pa sila ng panibago ay hindi yun magagawa dahil gumawa ko ng system para i-block ang mukha mo na kumakalat sa internet. Sabi ko sa'yo hindi ba? Ako nang bahala? Sa sobrang tuwa ay napayakap si Gianna sa kanyang Tito Rex. Wala si na Doc Laksamana, ang asawa nito at si Felicity dahil nakaalis na mga to para bumalik sa Pilipinas. Hindi pa kayang humarap ni Gianna sa magulang. Kaya si Felicity ang mag-explain at magbibigay ng alibi sa mga ito kung bakit hindi pa siya nakakabalik. Pagkatapos ng awardee ni Gabriel ay kaagad ding bumalik ang mga to sa Pilipinas kaya doon na lang katatagpuin ni Felicity ang kanyang magulang.
Si Marius naman ay dumiretso sa Germany para sa training nito para sa gaganaping bagong season ng racing nito. 3 weeks quickly passed and life for Gianna in Tito Rick's house was relatively free. Dahil hindi muna siya tumatanggap ng misyon ay ginamit yung mga araw na ito para magpahinga. Pero isang araw bigla na lamang siyang napaduwal habang kumakain ng almusal. Siya lang mag-isa sa bahay dahil may inasikasong kanyang Tito Rex. Hindi alam ni Gianna pero kagad siyang kinabahan and she remembered that her period was delayed by almost 2 weeks. Dali-dali siyang nagbihis at lumabas para pumunta sa pinakamalapit na supermarket para bumili ng PT. Labis-labis ang panalangin niya na sana'y negative ang resulta dahil kapag nagkataon ay mas lalong wala siyang mukhang ihaharap sa ina. But her hope was crushed when 2 lines appeared on the test. So sinasabi mo, nagbunga nangyari sa inyo ng gabing yun? Tumango si Gianna. Kakabalik lang ng kanyang Tito Rex at kagad niya itong kinausap. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. This is my fault, Tito. Ang tanga-tanga ko. I am nothing but useless. Shh! Tahan na, Gianna. Sinabi ko na sa'yo. Lahat ng problema ay may solusyon. Mariing umiling si Gianna. Help me, Tito. Help me hide from my family. Inform them that I am dead because the mission was unsuccessful. Please, Tito. Tulungan mo kong magtago na hindi nila makita. I have no face to show them, please. Dad, ulitin mo nga sinabi mo. Halos sumigaw na si Felicity mula sa kabilang linya. Nang marinig ang sinabi ng ama nito, Rex had just sent Gianna away. Hide her and secretly help her erase her travel records. Kahit ang asawa niya ay walang alam tungkol dito lalo na si Felicity. Nangako siya kay Gianna na tutulungan niya itong magtago. Hindi niya alam kung hanggang kailan. Pero naaawa siya sa inaanak niya. Kapag malaman to ni Calista, hindi niya alam kung anong mararamdaman ng kaibigan niya. Ilang beses niyang sinabihan si Gianna na magtapat ng totoo sa magulang nito dahil mapapakiusapan naman ng mga ito. Pero matigas ang ulo ng inaanak niya. We will be there. Si Vincent na nagsalita sa kabilang linya na pumukaw sa lumilipad na isip ni Rex. Isang araw ang makalipas at dumating ng mga pamilya Alcaraz kasamang kapatid ni Calista na si Frederick. Bumalik din ang asawa at anak niya at lahat ng mga to ay hindi makapaniwala sa sinabi niya na patay na si Gianna. I'm telling the truth, ani ni Rex. Nang ni isa'y walang makapaniwala. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Pero alam ko na kailangan niyo itong malaman. As he said those words, he took his laptop out and showed them a video. Sa video ay makikita ang isang babae na pasakay ng kotse, ngunit ilang segundo pa lang ang lumipas ay biglang sumabog ang kotse. Everyone was speechless. Kitang-kita nila si Gianna sumakay sa taxi at mukhang paalis ito dahil sa dala-dala nitong maleta. Where is she going? Akala ko ba'y binabantayan mo siya, Dad? Kastigo sa kanya ni Felicity. Hindi makasagot si Rex. Why is she leaving? Ang akala ko ba'y nasa mission siya? Nahihirapan ng boses sa tanong ni Calista. Hindi niya alam kung ano mararamdaman matapos makita ang video. Hindi maikakailang ang anak nga niya yon pero nagdadalong isip pa rin siyang paniwalaan yon. Hindi pa patay ang kanyang anak. Nagkatinginan ng magamang Rex at Felicity at hindi na nakaligtas kay Vincent na ngayon ay madilim na mukha sa pigil na galit. What happened to her? Mababang malamig nitong boses. Rex sighed heavily. Panahon na para sabihin ditong totoo kaya kinuwento niya ditong nangyari. Pagdodroga kay Gianna at tungkol sa sex scandal na kumalat sa internet. Pero hindi niya sinabi sa mga ito na buntis si Gianna. Kahit sa Felicity at ang kanyang asawa hindi niya sinabihan ng totoo. Biglang tumahimik ang lahat hanggang sa, This is my fault, Calista suddenly broke down. Kung masinigpitan ko lang siya tungkol sa pagsali niya sa CSS, ay hindi sana mangyayari to sa kanya. My poor daughter, hindi ko malang alam kung anong pinagdadaanan mo. Rex hardened his heart. Kahit nakita niya kung paano nahihirapan si Calista sa pagkawala ng anak nito hindi siya nag-give in. Gusto niyang bigyan ng espasyong isip ng inaanak hanggang sa maliwanagan ito at magdesisyon na bumalik sa magulang nito. Alam niyang kahit hindi ginusto ni Gianna na mabuntis ay ayaw nitong ipalaglag ang bata. The whole family went down to the scene pero sunog na kotse nang naabutan nila. The police had already cleaned up to investigated the area. Nang pumunta sila ni Calista sa police station, ang tanging nakuha nila ay ang mga nasunog na kagamitan ni Gianna.
pati ng pinakamamahal nitong kwintas na bigay ni Frederick dito nung 10 taong gulang pa lang ang bata. Sa mga ebidensya pa lang na ito ay lalong nanghina ang pamilya Alcaraz. Their daughter was gone, just like that. Boss, I hear the news about the girl that you asked me about. Biglang umangat ang mukha ni Nash mula sa binabasang papeles na marinig ang boses ng assistant na inutusan niyang mag-imbestiga tungkol kay Vera. 2 buwan na matapos ang nangyaring iskandalo sa kanya sa Bogota. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matuluyang maalala ang buong pangyayari. Bagamat nakapagbayaran ng mga salary ng ginawa sa kanya, hindi pa rin yon sapat kay Nash. Gusto niyang makita si Vera pero kahit na anong pananaliksik ang ginagawa niya, ay walang nakuhang impormasyon tungkol sa babae. Ilang beses siya pabalik-balik sa club kung saan nagtutugtog ang banda nito pero ni anino ng dalaga ay hindi niya makita. Nagtanong na rin siya sa ibang kasamahan nito sa banda pero walang idea ang mga ito. Kahit ang kaibigan nitong babae na kasama nito sa Bogota at vocalist ng banda nila ay hindi rin niya nakikita. Bagamat nagkaroon ng bagong miyembro, ang banda hindi pa rin yung satisfying para kay Nash. Lalo na't wala si Vera. Nash has been found off Vera since he saw her 2 years ago. Nang una niyang makitang babae habang tumutugtog ito ng gitara at kumakanta ay may kakaibang kiliti siya sa puso na naramdaman habang pinagmamasdan ito. Kaya naman walang araw na hindi siya pumupunta sa mga club kung saan ito tumutugtog. Ginamit niyang koneksyon para malaman ang bawat schedule ng babae. Nang makita nga ito sa Bogota ay labis ang kanyang pagkagulat dahil hindi niya akalaing makikita doon ang babae. May konting dismay siyang naramdaman dahil hindi siya nito nakilala. But why would that girl know him? Lagi lang siyang nasa malayo at nakatingin dito pero hindi naman siya nagpapakilala. And there is one more question that's bothering him. Why is that girl so mysterious? Why did she appear in a place where someone had died? That night when he and Vera are having sex was the best night for Nash. Gusto niyang umamin sa dalaga na matagal niya itong natitipuhan bago pa man sila makarating sa club pero hindi niya kaya magtapat. Ang masama pa, nang magising siya pagkatapos ng isang gabing init na pinagsaluhan nila, ay wala na ito. Bagamat nalaman lang niya na may nangyari sa kanila dahil sa video, masaya pa rin siya. But why couldn't he remember anything about that night? Report, malamig na tugon niya sa assistant. Agad naman itong ibinigay ang folder sa kanya. Nakakunot ang noon na binuksan niya ni Nash para malaman kung ano nilalaman, ngunit ganoon na lang pagkabigla niya nang makitang larawan na bumulandra sa kanya. Hindi siya makapagsalita, kaya ang assistant niyang nagsimulang magpaliwanag. Bossing, this is the truth. This video was taken last week. Nasunog ang sinasakyang kotse ng babaeng pinapahanap ninyo at kinumpirma na rin ng pamilya niya na siya ngang nasa loob ng kotse. Gumuhit ang galit sa mukha ni Nash. Nilamukos niya lahat ng larawang nasa harapan sa katinapon niya sa sahig. Who did this to her? Madilim pa sa gabi ang mukha na tanong niya. He stood and tried to calm himself down. He's standing in front of the floor-to-ceiling glass wall. He looked at the glistening and bustling city of New York. But his anger hasn't subsided. Paano niya matanggap na patay na si Vera? How could he move on with unrequited feelings? Let's go back to the Philippines. Bossing, ito ng profile ng lahat ng mga aplikanteng gustong mag-apply bilang bagong sekretary nyo. Nakaschedule ng interview bukas ng alas 9 ng umaga. Pag-informa ng assistant ni Sedi habang abala siya sa pagbabasa ng mga papeles na kailangan niya para sa meeting bukas. Gabi na tulad ng palagi niyang ginagawa ay overtime na naman siya pero hindi makapagreklamo ang assistant niya lalo na sa laki ng sahod nito. Tinuro niya sulok ng mesa kung saan ang natitirang espasyo upang ipahiwatig sa assistant na ilapag doon ang mga folder na hawak nito. Is this all of them? Tanong niya at sinulya pa ng ilang pirasong folder na nasa gilid ng mesa. Hindi yata abutin ng 10 lahat ng iwan. Yes, boss. Nasala na ng HR ng mga aplikante at yan ang napili bukas bilang final interviewee. Puno ng ingat ang boses ng paliwanag ng assistant. Sige, makakaalis ka na. Pagtataboy niya saka pinagpatuloy ang pagbabasa sa report na nasa harap niya. Alanganin tumango ang assistant pero dahil alam niya ang ugali ng boss niya ay sinunod niya ito kung ayaw niyang masisante. Sa loob ng 5 taon, natapos ang iskandalo sa buhay nito ay mas lalo pang naging mainitin ang ulo nito. Wala na itong ibang inatupag kung hindi trabaho, trabaho at trabaho. Kaya't ang mga papetiks-petiks noon ay tila naturukan ng dugo ng manok at naging masubsob din sa trabaho.
Kung ayaw ng mga ito na magpatuunan ng galit ng kanilang boss. Gusto sana ng assistant na paalalahanan ng boss nito na i-review mga aplikante tulad ng palagi nitong ginagawa. Pero mukhang mainit ang ulo nito kaya hindi niya na yun tinuloy. Mas mabuti na umuwi na siya bago pa siya mapagbuntunan nito ng galit. Nang makalabas ang assistant ay nakapikit na sumandal si Sadie sa kanyang swivel chair. Bahagya niyang hinilot ang sentido na nagumpisa ng sumakit sa kakabasa ng mga reports na kailangan niyang tapusin. Kailangan niya na to bukas para sa meeting pero hindi pa rin siya tapos. Wala na siyang panahon para pasadahan ang tingin ng mga aplikante tulad ng sinasabi ng assistant. Tutal makikita niya rin naman ang mga ito bukas. Mapili siya sa magiging sekretarya dahil sa loob ng 5 taon ay ilang sekretary ng nasisante. Dahil sa mga palpak na trabaho ng mga to, hindi siya satisfied sa performance na ibinibigay ng mga to. Kaya wala siyang magawa kundi ang maghanap ng sekretarya na naaayon sa kanyang panlasa. Kung hindi niya lang kailangan, hindi na siya maghahanap, ngunit naawa na rin siya sa assistant na halos hindi na makahinga sa trabaho nito sa kanya. Ilang segundo pa lamang na nakapikit si Sadie nang muli siyang mapamulat dahil sa biglang pagsagi ng mga alaala na pilit niyang kinalimutan. Mabilis siyang nagmulat at muli inabalang sarili sa trabaho para kalimutan ang mga bagay na dapat kalimutan. Malapit na siyang matapos sa binabasang papeles nang tumunog ang personalization tone ng phone niya. Umangat ang isa niyang kilay. Nang tignan niyang phone ay tumaas ang sulok ng kanyang labi nang mabasang encrypted message. It looks like someone wanted to covet his position again. Someone who is looking for death. Ang hindi alam ng lahat, sa likod ng prestiyoso niyang imahe, nakatago malademonyo niyang ugali. But who could thought that he was someone like this? He built up this perfect image ages ago. Kaya nakuha niyang posisyon na dapat naman ay para sa kanya. Sadie coldly looked at the email and it stated, the bridge agreed to meet up with Mr. C at 10 p.m. tomorrow for the exchange of the captive and additional valuable information that will surely entice Mr. C. Yun lang ang nakalagay sa email pero alam na kagad ni Sadie kung anong ibig sabihin nun. The email will self-destruct after a minute at hinayaan niya ni Sadie. Nabasa na niya, nakuha ang impormasyon, hindi niya na kailangang mag-reply. Silang may kailangan sa kanya at hindi siyang mag-a-adjust. Pasado 9:00 na ng gabi nang matapos siya sa trabaho. As usual, mag-isa na naman siyang natitirang empleyado. Bukod sa mga gwardya na panggabi ang duty, tumawag sa kanyang ama at gusto nito na makipagkita. Pero nawala na yon sa kanyang isipan at binaliwala na rin niya yon. His parents may or may not understand his reasons. He couldn't argue anymore. May mas respeto pa siya sa kanyang lolo na siyang nagpalaki at nakasama niya mula sa pagkabata. Dumiretso na uwi sa bahay si Sadie at tulad na nakagawian, nilasing na naman niya ang sarili. Hanggang sa makatulog kahit pa walang laman ang kanyang sikmura. Kinabukasan, kung hindi pa siya tinawagan ng assistant, hindi pa siya magigising. Nung tignan niyang orasan ng pasado 8:00 na ng umaga, meron siyang interview para sa magiging bago niyang sekretarya pero makakapaghintay ang mga to. Hindi siya nagmamadali. He took his time in the shower and while changing into his suits, he ordered takeout. May malapit na breakfast cafe sa penthouse niya pero wala siyang ganang kumain sa labas kaya nag-order siya ng Grab. Umalis lamang siya papuntang opisina matapos ang kanyang almusal. Kaya naman na makarating siya sa opisina ay halos mag-alas 10 na at ang nainip na mukha ng kanyang assistant ang unang sumalubong sa kanya. Sadie glared at him so the guy could only helplessly smile. Boss, the interviewees are waiting. Should we proceed soon? Let them wait. Aniya, sumimsim siya ng kape na siya mismo nagtimpla. Saka pa simpleng sumandal sa upuan habang hawak ang portfolio ng mga aplikante. Ngunit sa pagbukas pa lang niya ng unang folder ay kagad at tumambat sa kanyang isang pamilyar na mukha. Bagamat ibang ayos ito sa mukhang natatandaan niya ay kumabog pa rin ang kanyang puso. Mabuti na lang hindi niya hawak ang kape dahil kung hindi naibuga niya na yon. Kung alam niya lang ay kanina niya pa sinimula ng pag-interview. Helios, tawag niya sa assistant. Yes, boss. Inilapag niya hawak na folder sa mesa. Send this applicant in. Tukoy niya sa portfolio ng babaeng unang lumantad sa kanya. Mabilis na tumango si Helios. Pero napahintuto ng muli niyang tinawag. Send that girl in and you can send the rest to HR to give them another position. Kung hindi sila pumayag, you can send them home. Nabigla si Helios sa tinura niya
At kahit nagtataka, ay tumango pa rin ito at kagad na lumabas. Ilang minuto lang ang lumipas ay may kumatok sa pinto at kasunod nun ay nilawang isang babaeng mataas na nakapuyod ang buhok, nakasuot ng pencil cut skirt na abot hanggang tuhod, at puting blusa na pinatungan ng itim na blazer. The girl looked sophisticated for an interview, but she also looked strict. Said distilled. Hindi niya maipaliwanag ang kapang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Muntikan pa niya makalimutan ang sasabihin kung hindi pa nagsalitang babae para batiin siya. Good morning, Mr. Monroe. I am Gianna Alcaraz.